Ito ang dapat nating abangan. Kasi nung isang araw po si Assistant Ombudsman Miko Clabano, okay? Yung po yung original na kapartner kasama ni Ombudsman Remulla. Wala pa lang sa DOJ, Department of Justice, bago napunta ng Ombudsman. Sino kaya ang tinutukoy niya ng mastermind? Anong tawag doon? Mastermind o pinaka-mastermind. Ayun, iba yung tawag doon. Parang gusto niyang palabasin eh. Maliban sa sabihin nating maraming kinalaman, merong mas maraming may kinalaman. Kung ikaw ay sinasabing mastermind, meron daw mas matinding mastermind dito sa graft and corruption. Abay, lalo nilang pinaiinit at pinasasarap ang usapan at pagka-interes ng tao. At ako, pabor ako dyan na alamin kung sino ang pinaka-mastermind. Dahil ang policy, kahit sino at may ebidensya, imbestigahan, panagutin. Yun, huwag tayong lalayo doon. Kahit sino. Dating gobyerno at kasalukuyang gobyerno, kung may kinalaman, kung mastermind, pinaka-mastermind sa lahat, panagutin. Kasi pera ng bayan ito. Hindi ito pera ng mga nasa gobyerno ang nawalang bilyon-bilyon sa flood control scam at iba pang infrastruktura, mga project ng gobyerno sa Department of Public Works and Highway. Actually, hindi lang naman dyan ang korupsyon eh. Halos lahat naman departamento ay may korupsyon mula noon at ngayon. Nagkabukuhan lang dahil sabi ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Dapat matigil at managot na kayo. Ayan, okay? So, lahat tayo ngayon may karapatang mag-isip at magbantay. Sino itong tinutukoy ng Ombudsman? Anti-graft body, ang Office of the Ombudsman. Sila po ay magsasalita base sa impormasyon, dokumento, pagpapatunay na hawak nila. At posibleng kaya niya sinasabi yan, meron na silang lead, meron na silang nakikita. Kaya lang, hindi pa nila masigurado dahil under evaluation ng lahat ng ebidensya at dokumento. Ayan, kaya ako kabang-abang. Sino ba ito? Sino ang mastermind ngayon at sino ang mastermind noon? Yan po yung pag-uusapan dyan eh. Huwag na huwag nyo sabihin ngayon lang ang korupsyon, kalokohan yan. Pag sinabi nyo ngayon lang nangyari ang korupsyon, yan ay pambubudol. Yan ay kalokohan na pahayag. Meron kayong pinagtatakpan pagkaganyan. Aminin natin, nung araw pa hanggang ngayon, may korupsyon. Lalo na nung hindi pa naipatitigil at hindi pa ina-expose ni Pangulong Marcos mula noong July 28, 2025, State of the Nation Address. Doon nagsimula ang lahat. Doon din lalong lumabas ang galit ng mga anti-Marcos o yung mga kung anong mga grupo na mayroong personal political interest. Sinakyan ang isyong ito para galitin ng taong bayan, para mapabagsak ang ating pamahalaan. Pero hindi nagtagumpay at hindi naman ho kasi maniniwala ang taong bayan na ngayon lang nangyari ang korupsyon. Kalokohan yan. Matagal lang may korupsyon sa bansa. Lumala lang ng lumala. Kaya nga kung merong mastermind, merong pinaka-mastermind. Pinakamaraming nalalaman, ibig sabihin, o kasalanan. Yan ay dapat patunayan ng Office of the Ombudsman. Wala naman kung pwedeng mag-imbestigang iba kung hindi sila before nadalhin ito sa husgado sa Sandigang Bayan. Dahil ang DOJ, ang DPWH, ICI, na nag-imbestiga, NBI, police at kung ano yung tinatawag whole of government approach. Lahat dyan dadaan sa Office of the Ombudsman. Dahil dyan, kaya ang aking sa pantaha, meron na silang alam kasi nasa kanila na ang lahat ng halos dokumento. Ebidensya sa mga maraming project na merong ghost project o substandard project. Kaya sinasabi ni Assistant Ombudsman Clabano, meron na silang pinanghuhugutan. Pero hindi pa lang nila matukoy. Kasi tama yon. Hindi mo pwedeng sabihin hanggat hindi mo na ipapile. I-file mo muna ang kaso at ebidensya, magiging public document na yan. At public document, so lahat tayo mayroon ng access. Meron tayong pagkakataong kilalanin sino ito. Pinaka-mastermind. Sa ngayon, ang mga kababayan natin magkakanya-kanyang turo. Tuturo itong kasalukuyang gobyerno, yung iba ituturo yung nakaraang gobyerno. Lahat yan. Kasi hanggat walang tinutukoy. Actually, kahit may tukuyin pa yan eh.
sigurado may kanya-kanya pa rin ituturo yung ating mga kababayan. Troll man o hindi. Normal lang yan. Kasi ang akusasyon sa labas ng korte, lahat yan hanggang publicity lang, hanggang media lang, hanggang social media lang, wala yan. Ang korte pa rin ang tamang venue base sa dokumento at ebidensya para lumabas ang totoo. Ayan. So, patikim na balita, nagka-interest lang akong talakayin ito kasi galing sa ombudsman ang ganyang pahayag. Press conference pa nga eh. Kaya nung tanongin siya ng media, Sir, sino? Bigyan mo naman kami ng information. Sabi niya, no, hindi pa. Under evaluation. Pero dahil nga ganyan nasabi, ibig sabihin nakatutok sila, nakapokus sila, nakilalanin ng mastermind, pinaka-mastermind para ma-justify base sa dokumento ang lahat ng kasapakat dito. Taga-Kongreso ba ito? Taga-Senado ba ito? O taga-Executive Department? Parehong malawak yan. Ang Kongreso, malawak. Dahil buong bansa yan. Mahigit na 300 ng congressman. Ang Senado malawak din. Dahil national ang hawak ng bawat isang senador. 24 silang senador ngayon at nung nakaraan. Ang Executive Department, mas malawak. Kasi lahat ng departamento, lahat ng Office of the President, yan ay Executive Department. So, yan po. Ngayon, hindi natin pwedeng pangunahan. Kung meron kayong paniniwalang ito yon, siya yon, ganon-ganon, ay hanggang akusasyon, paratang, at yan ay pahayag lang. Hanggat wala sa korte, hanggat hindi na ipapile ang kaso, hindi pa natin masasabi kung sino yan. Hindi ito pag-iwas. Sinasabi ko, wala akong pakialam. Kahit sino. Gobyerno ngayon, mastermind. Nakaraang gobyerno, mastermind. Panagutin sila lahat. Kasi tayo lahat na Pilipino, complainant, biktima ng graft in corruption. Wala akong karapatan at wala sa guhit ng palad kung ipagtanggol ang korap. Pagtanggol ang abusado para sa akin. Basta may ebidensya, managot ka. Bahala ka sa buhay mo. Yung mga nag-aakusa na kung ano-ano, ganito, bayaran, bias, may maleta. Huwag na kayo maniwala, basurang akusasyon na yan. Basurang issue na yan. Sabi ko naman sa inyo, hanggat hindi dumarating sa korte, tamang proseso ang mga akusasyon, hanggat hindi napapatunayan, lahat yan ay bahagi lang ng inyong karapatan. Kaya lagi akong nagpapalaala. Yan ang karapatan yan, may limitasyon yan. Kasi pag sumobra, mananagot na rin kayo. Pananagutan din yan, di ba? Kaya yan ho ang nangyayari. So, magka-interest tayo dito sa ganitong issue. Lalo na laban sa korupsyon. Dahil tayo'y complainant, atin ang bansa, lahat tayo biktima. Ang magsasabing hindi sila biktima ng korupsyon, nagsisinungaling yan. Maniwala kayo. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.